Hi guys! So ito guys, mga expire na tinapay. Hindi na kain. Matagal na itong expire. Nung ano pa lang, January 5, 2025. Kaya ipapakain na to sa mga kambing or sa mga karok. Yun sa pamilya ng amo kong babae. Yung mga alaga kasi yung mga kambing yun. Ito yung nasa plastic. Ilipat ko dito sa sako para dalhin ko dun sa kabila. Dahil doon pipick upin para dalhin sa bukid. Dun sa mga mga kambing. Papakain to. I-share to kasi dito. So walang damo. So ang gagawin, bibigyan na lang ang mga kambing ng ganito, pobos or mga tinapay na mga expired. Dahil walang damo na makain. So ito guys, ang tinapay na mga expired. Isang plastic talaga siya. So ito naman, ano to, sa laman ng tinapay to. Tinatanggal ng amo ko pag kumain sila. Pag may tinapay. Tapos, ilalagay ito dito sa kubos. Tapos yung tinapay, lalagyan nila ng mga manok, cheese. Yun ang gusto ng mga amo ko. Pati mga alaga ko. So, sayang. Dahil masarap tong kainin. Lalagay ko lang dito sa sako. Ito, mga expired to na kubos. Ito, mga sira na sambusa. Ito, mga expired na tinapay. So, ililipat ko siya dito sa sako para mas marami ang ilagay. Dahil puno na yung sa plastic. Ililipat ko siya dito sa sako. Mga tira-tira to guys na mga tinapay na hindi na nila kinain. Mga kubos. Ayaw nila kainin. Tapos ayaw ko rin kainin kasi matigas minsan yung mga kubos na binibili nila. So nilalagay na lang dito. Papakain to sa mga kambing or sa karok. Doon sa bukid kasi, dito sa riyan, yun ang tawag namin sa bukid dahil wala talagang mga bahay doon. Doon to din nadala at ipapakain sa kambing. So, ililipat ko siya dahil puno na yung plastic. Wala naman akong trabaho sa loob. Tapos na ako maglinis. So, ito na lang ang gagawin ko. Malis kasi yung mga amo ko. Ako lang mag-isa dito. Iniwanan lang naman nila ako niyan. Masanay na rin ako. So, ito na lang yung gagawin ko. Para hindi ako maboring. Para may trabaho akong magawa dito sa labas. Lilipat ko na lang ang mga expired na tinapay sa sako. Ito, lagayan ko ng harina. Yung harina kasi na nakalagay dito sa sako na to, nilipat ko na sa plastic at nilagay sa freezer. Trabaho ni Inday ngayon. Siguro yung ko, ano ko kasi umalis. Kaya ito na lang ang ibangan ko. Ay,
kahapon pa. Libangan ni Inday. Nilipat ko na lang siya kasi puno na kasi siya. Mas madami kasi nilagay dito pa. Dito ko ilipat sa sakin. Siguro after Ramadan ko pa madala doon sa kabila. Hindi ko lang alam kung kailan. Basta ilipat ko lang dito sa sakin dahil puno na yung plastic. Ulit na si Inday, no? Ito lang yung aking libangan. Wala na kasi akong trabaho sa loob ng bahay. Kaya ito na lang yung pagkakaabalahan ko dito sa labas. Maglipat ng mga expired na tinapay sa sako. Daming na ano guys, natapon. Halo na to. Mayroon din mga fries na hindi nakain. So ilalagay din natin dyan. Mga tira-tira ito. Tira na mga pagkain. Pwede ilagay dito sa kubos. Malalagay. Hindi na nakain ng alaga ko. Ayaw na niya. Tapos ayaw ko din. Dahil ang palaman nito ay anong palaman nito. So, hindi ko na nakain. At hindi rin kinain ng alaga ko. So, lagay na lang sa kubos. Pakain sa kambing at karot. Maglalaba ako guys ng aking mga damit. Wala kasi yung mga amo ko. Hindi ako sinama. So, ito na lang yung pagkakaabalahan ko guys. Lalabahan ko muna ang aking mga damit. Sa ang palanggana ko guys, galon ng Sunrox. Ito yung palanggana ni Inday. May palanggana naman doon sa taas, sa 3rd floor, sa amo ko, sa loob ng bahay ng amo ko. Kaya lang hindi ko kinukuha. Kasi dito ako naglalaba sa CR ko, dito sa kwarto ko sa baba. So kung gagamitin ko pa yung palanggana doon sa taas, akyat baba ako. Pwede naman itong galon ng Sunrox. Pwede ko namang gamitin para may ako, palanggana. Itang buhay abroad. Hindi kasi ako binilhan ng palanggana ng amo ko na gagamitin ko dito. May palanggana sila doon sa taas, 2, isang maliit at isang malaki. Ginagamit ko yun pag naglalaba ako ng mga damit nila, pag nagbabanlaw ako. So gumawa na lang ako ng paraan para may magamit akong palanggana dito sa CR ko. So ito yung ginagamit ko na palanggana guys, at ito namang galon ng shampoo ng Abaya. Ano lang to, tinanggalan lang namin to ng yung takip niya. Kinotselyo namin to, tapos pinutol namin. 2 kami ng kaibigan ko dun sa kabila. So pinutol namin siya para may magamit ako dito. Dahil pag tag-init dito, kailangan mag-ipon ng tubig. So ito yung ginagamit ko. Hindi rin kasi ako binilhan ng timba or balde ng amo ko para may magamit sana ako dito sa loob ng CR ko. So wala silang binigay sa akin na palanggana at timba. So gumawa na lang din ako ng paraan. So ito na yung ginagamit ko dito na timba or balde. Kapag tag-init, gamit talaga siya. Kasi nalalagyan ko siya ng tubig. Dito ako nag-iipon ng tubig panligo. So nagagamit ko talaga siya. Malaki yung pakinabang nito kapag tag-init. Kahit din pag malamig. Kasi dito ako nagbabanlaw.
Ito yung ginagamit ko. At yung galon ng Sunrox. Ginagamit ko pag naglaba ako ng mga damit, ng mga medyas. So yun guys, ang experience din Day. So maglaba muna ako habang wala pa akong trabaho dun sa loob ng bahay ng amo ko. Ito muna yung pagkakaabalahan ko. So ito yung reality ng mga OFW, land-based. Kapag hindi tayo sinama ng amo, may chance tayong makapagpahinga, makapaglaba, makapaglinis ng ating kwarto, makapaglinis ng ating kuko, or makapag-relax ng konti. So, yun ang maganda kung hindi tayo isasama ng amo. Disadvantage at advantage kapag hindi tayo isasama ng amo. Ang advantage, dahil makapagpahinga tayo. Ang disadvantage naman, mabuboring tayo. So, hanap na lang tayo ng paraan para hindi tayo maboring. Para may libangan tayo or may pagkakaabalahan tayo. Hanap na lang tayo ng paraan. So, ito yung paraan ko para malibang ako or mag-enjoy ako. Hindi ako maboard. So, maglaba muna ako ng aking mga damit. So, diskarte lang talaga kapag dito ka sa ibang bansa. Ikaw talaga lahat ang gagawa ng paraan kung paano mo libangin yung sarili mo, paano ka makapagpahinga, paano mo mapabilis yung trabaho mo. Lahat talaga ikaw ang didiskarte niyan. Paano ka makakain, pag gutom ka na, ano yung diskarte na kailangan mong gawin. So, ikaw lang talaga ang nakakatulong sa sarili mo. So, kailangan malakas yung loob mo. Kailangan yung isip mo, mabilis kang makaisip ng paraan, diskarte ka, para makasurvive ka dito sa ibang bansa. Dahil dito sa ibang bansa, walang pakialam ang mga amo. So, tayo talaga, mga kasambahay, OFW, ang gagawa ng paraan. Didiskartehan natin. Sa Pilipinas pa lang, tinitraining na tayo kung paano dumiskarte, kung paano makapagpahinga. Lahat itinuro na sa atin sa TESDA, sa OWA, sa PIDOS, at sa briefing. So dito, may i-apply natin yan pagdating natin dito sa ibang bansa. Kung paano natin malabanan ang homesick, ang kalungkutan dito, ang pangungulila sa pamilya, paano natin malabanan ang weather dito, paano natin malabanan yung kalungkutan sa araw-araw na pagtatrabaho natin dito sa ibang bansa, kung ano ang kailangan natin gawin para makasurvive tayo sa araw-araw. So, tayo talaga ang gagawa ng paraan. So, kailangan, pag OFW ka, ang puso mo, bato, wais ka, madiskarte ka, mahaba ang pasensya mo, at malakas ang loob mo at katawan mo. Physically fit ka, mentally, at emotionally. Dapat yan ang taglay mo kapag magtatrabaho ka dito sa ibang bansa. Dahil dito, iba-iba yung mararanasan natin. May mga amo na hindi masyadong mahigpit. May mga amo din na mahigpit, masilan, at stricto sila. Bawal kang gumamit ng cellphone kapag nasa loob ng bahay. Madami tayong may experience. So, kailangan nating gawa ng paraan kung paano tayo makakasurvive. Yan ang kailangan dito sa ibang bansa. Kailangan mahaba din ang pasensya mo. Dahil dito, iba-iba yung may experience mo sa araw-araw. Mahaba lang talaga dapat ang pasensya mo.
Dapat tuloy-tuloy ka lang sa araw-araw kahit ano pa mang hirap, pagod, puyat ang may experience mo. Laban lang talaga. Yan ang realidad ng isang OFW kasambahay. Hindi biro talaga ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Iba-iba talaga yung may experience natin. Swerte na lang tayo kung nakatagpo tayo ng amo na may puso, may concern sa atin, at mapagbigay, hindi madamot sa pagkain, on time tayong sinasahuran, pinapakonek tayo sa internet nila. Swerte na tayo pag ganun ang may experience natin. Yung ituturing tayo na tao na irespeto tayo bilang isang kasambahay. Dahil karamihan dito, mababa talaga ang tingin nila sa isang kasambahay. So, dapat gawin lang natin kung ano yung ating trabaho, kung ano yung nakalagay sa kontrata. At pag overwork naman, huwag din tayong pumayag. Kung halimbawa pinapalinis na tayo sa maraming bahay, sa mga bahay ng kamag-anak ng employer natin, bawal na yon. So, huwag din tayong pumayag. Kung ano ang nakalagay sa kontrata, yun lang din ang dapat nating gawin. So, hindi tayo susobra at hindi rin tayo aabuso. Dapat kung ano yung nakalagay sa kontrata, yun talaga ang sisikapin natin na magampanan natin, magagawa natin sa araw-araw, kailangan natin gawin kung ano yung trabaho natin. So, yun lang. Ang tips ni Inday sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa. Kain tayo mga friends. Bigay ni Amo na pagkain. So, ito yung niluto ni Amo kahapon. May tira pa, kaya hindi na nagluto ng sweet ngayon si Amo. So, ito lang ang pagkain nila. Tapos may Arabic coffee, tapos may dates or tamar silang kinain or pagkain nila. So, kain tayo mga friends. Dito lang si Inday sa loob ng kwarto kakain. Tago talaga si Inday. Ayaw kasi doon sa kusina. Dahil bawal mag-CP doon sa kusina pag mga ganitong oras. Sa umaga lang nakakapag-CP si Inday doon dahil tulog si Amo. Pag mga ganitong oras, gising si Amo, so bawal tayong mag-cellphone sa loob ng bahay. Yan yung rules and regulation ni Amo sa bahay. Yan yung patakaran ni Amo. So daldal na naman si Inday. Ang daming dinaldal ni Inday. Kain tayo mga friends. Masarap siya, matamis. Tatlong slice ang binigay ni Amo. Ito rin yung pagkain nila. Mamaya, magluluto ulit. Kain tayo mga friends! Macarona pizza. Niluto ni Amo, assistant si Inday. Yung amo ko ang nagluluto, ako lang ang taga-slice, taga-ligpit, taga-hugas. Yun ang roles ni Inday. Kung anong iutos ni Amo sa kusina, sunod si Inday. Dahil bawal magalit si Amo, baka walang sahod. Pagdating ng first week of the month. So, yun ang trabaho ni Inday, assistant si Inday sa bahay ni Amo, sa kusina. Pag nagluluto si Amo, assistant si Inday. So, ito, ako yung nag-slice ng manok, maliliit. At si Amo lang ang nagluto. Ang tawag niya dito, macarona pizza. So, manok to na ginisa, tapos nilagyan ng Nestle cream sa Pilipinas. Basta cream lang dito. Tapos, nilagyan ng cheese. Tapos, nilagyan ng cheese ulit. Nilagay sa oven. Nilagyan ng ito, yung
Kalimutan ko, tawag nito. Comment down below na lang mga friends. Maupos na yung oras ko, hindi pa nasabi ni Inday. So, kain tayo mga friends. Yummy, paborito ko to. Olive. Olive pala ang pangalan nito, olive. Black olive. Kasi mayroong green olive eh. Ito, black olive. Kain. Paborito ko to. Walang kanin. Ito lang. So, as you can see, maraming kinuha si Inday. Dahil paborito ko to. Kain tayo mga friends. So yummy. Thank you for watching.